Isabel, 5 minutes na lang. Ready ka na ba? Narinig ni Isabel Ramos ang sigaw ng wedding coordinator sa labas ng bridal room. Sa salamin, nakita niya ang sarili. Mahaba ang buhok na inayos ng perpekto. May mga perla sa tuktok ng veil. At gown na ilang buwan niyang pinangarap isuot. Dapat, ito na yung pinakamasayang araw ng buhay niya. Pero habang tumitingin siya sa refleksyon, may kakaibang kirot sa dibdib. Para bang may mabigat na hangin sa paligid. At kahit anong pilit niyang umiti, halata sa kanyang mga mata ang takot. Ready. Mahina niyang sagot. Pero ang totoo hindi niya sigurado kung totoo ba ang sinasabi niya. Ready ba siyang ikasal? O ready na siyang tumakbo? 25 pa lang siya. Ngunit masyadong nagmamadali ang partner niya magpakasal. Kaya naman, nagdesisyon na itong pakasalan ng binata sa lalong madaling panahon. Tumayo siya at lumapit sa bintana. Mula roon, kita niya ang mga bisita sa labas ng simbahan. Mga kaibigan, kamag-anak, mga bulaklak sa pasilyo, at ang mga string quartet na marahang tumutugtog. Dapat, yun ang tanawin ng isang babaeng maligaya. Pero sa kanya, parang pelikulang gusto niya i-pause. Huminga siya ng malalim. Relax, Isabel. Tatapusin mo to. Lahat ito pinlano mo. Ngunit bago pa niya maayos ang sarili, biglang bumukas ng bahagya ang pinto. Narinig niya ang pamilyar na boses ni Carlo, ang groom, at ng best man nito. Hindi na siya umayos ng pagkakatayo. Nakinig siya sa bawat salita. Kahit hindi sinasadya ang pagkakataong yon. Siguraduhin mo makakarating sa pier ang shipment natin mamayang gabi. Ayoko may aberya. Sabi ni Carlo, mababa ang tono. Boss, may gumagalaw daw na taga-NBI. Sinusundan tayo. Sagot ng best man nito. Doon napaigtad si Isabel. Shipment? NBI? Parang bumagsak ang mundo niya sa mga salitang yon. Walang makakaalam nito Pagkatapos ng kasal, aalis agad tayo ng bansa. Si Isabel magandang cover. Malinis ang pangalan, kaya bagay sa papel natin. Sabi pa ni Carlo, malamig, parang walang emosyon. Sa sandaling yan para siyang tinamaan ng kidlat. Ang taong akala niya prinsipe, siya palang tunay na kontrabida. Ang kamay niya'y mahinahon ang pagkakahawak sa bouquet kanina. Ngunit ngayon nanginginig na. Hindi to totoo. Nagkamali lang ako ng dinig. Joke lang. Pero sa tono ni Carlo, hindi siya nagbibiro. Doon niya dahan-dahang tinanggal ang veil. Hindi ko to kayang ituloy. I can't do this. Bulong niya sa sarili. Nanginginig ang kanyang labi. Mabilis niyang kinuha ang cellphone pero natigilan siya. Teka, sinong tatawagan ko? Ang mga magulang niya? Wala na. Ang matalik niyang kaibigan nasa loob ng simbahan kasama ng groom. Walang ligtas na kakampi. Tahimik yung binuksan ang likod na pinto ng bridal room. Ang bawat akbang maingat at mabigat. Habang naglalakad siya sa hallway, naririnig pa rin niya ang boses ni Carlo na nag-uutos sa best man nito. Shipment, pier, cover. Paulit-ulit sa isip niya. Pagdating niya sa may likod ng simbahan, huminga siya ng malalim at tumakbo. Habang tumatakbo, hinahabol siya ng sariling paghinga. Ang gown niya, sumasayad sa lupa, nalulunod sa ulan na biglang bumuhos. May mga bisitang napalingon, may sumisigaw ng pangalan niya, pero hindi na siya lumingon pa. Miss Isabel, saan ka pupunta? Hindi niya alam. Basta gusto niya makalayo. Basta hindi siya mahuli. Hanapin niyo si Isabel, bilisan niyo! Agad siyang lumabas sa tumawid ng kalsada. Ulan, usok, busina at sigawan ng mga tao. Parang lahat sabay-sabay. At doon niya narinig ang malakas na tunog ng makina. Isang motor na papunta sa direksyon niya.
Hoy miss, watch out! Isang itim na motorcycle ang halos sumalpok sa kanya. Huminto ito sa mismong harap niya at napaatras siya sa gulat. Isang rider, naka-black jacket, may helmet, at boses na halatang nainis. Ano to, shooting? Bride sa gitna ng kalsada? Basang-basa siya ng ulan, nanginginig. Please, tulungan mo ako. Tulungan? Miss muntik na hata mo bangga. Tinanggal ng rider ang helmet at lumitaw ang mukha ni Rafael Cruz. Matalas ang mata, matatag ang tindig, may halong inis at gulat sa titig niya. Sino ka ba? Tanong nito sa mababang boses, tila nag-aalangan. Wala kang pakialam, kailangan ko umalis dito. Hindi pwedeng tumawid ng ganyan, bride ka ba talaga oh? Naputol ang pangungusap niya nang mapansin ng itim na van na paparating. Kitang-kita yun ni Isabel sa mga mata niya. May mga lalaki nakasilip sa bintana at sa isa, nakita niya ang anino ng best man. May hawak na baril. Nanginginig si Isabel. Please, kung may awa ka pakisuyo kahit saan, basta hindi dito. Ano ba napasukan mo? Wala kang oras para malaman. Aniya, halos umiyak na. Nakita ni Rafael ang sitwasyon. Walang pasubali. Nagsalita ito. Sumakay ka. Sino ba yung mga yan? Tanong ni Rafael at kumakabig. Mga tauhan ng fiancé ko. Ano? Hindi ba dapat kasama mo sila sa honeymoon? Ibibiro ka ba? Ano ka ba? Magmaneho ka lang. Lumiko sila sa makitid na daan. Dumaan sa ilalim ng tulay. Anong pangalan mo? Isabel. Okay, Isabel. Ako si Rafael. At gusto ko malaman kung ba't ako biglang nadamay sa action movie mo. Di ko rin alam. Pero kung di mo ako tinulungan, baka patay na ako ngayon. Habang binabaybay nila ang kalsada, ramdam ni Rafael na hindi ito ordinaryong dalaga. Ang pananalita, maayos, edukada. Pero ngayon, halatang desperado. Pagkaliko nila sa isang makipot na eskinita, huminto si Rafael at pareho silang hingal. Hindi, hahanapin nila ako. Hindi ako charity agency, miss. Pero bago pa siya makasagot, may balang tumama sa poste sa tabi nila. Kaya pareho silang napayoko. Okay, correction. Hindi pa tayo tapos. Nanlaki ang mata ni Isabel nang mabilis na bumunot ng baril mula sa loob ng jacket si Rafael. May baril ka! Relax, legal to. Lumapit siya sa kanya. Sino ba talaga humahabol sa'yo? Yung fiancé ko nga! Wow, bride on the run, classic. Hindi ngumiti si Isabel. Ang mga luha na halo na sa ulan. Akala ko kilala ko siya, pero hindi ko pala talaga alam kung sino talaga siya. Tumahimik sandali si Rafael, saka siya tiningnan. Kung gusto mong mabuhay, sumama ka muna sa akin. Bakit? Sino ka ba? NBI, Rafael Cruz. NBI? Natigilan si Isabel. Oh, at matagal ko nang sinusundan yung taong dapat mong pakasalan. Tumigil ang ulan. Tanging tunog ng pagtibok ng puso ni Isabel ang maririnig, kasama ang mabigat na paghinga ni Rafael. So, ano bride? Ready ka na ba tumakas talaga? This time? Tahimik si Isabel pero sa kaloob-looban, alam niya ang sagot. Let's run. Kumapit ka na mahigpit. Ani Rafael, habang muling umarangkada ang motor. Saan tayo pupunta? Kahit saan, na walang baril. Sagot ni Rafael na tila iritado. Umikot sila sa underpass. Halos sumayad ang dulo ng motor sa semento. Si Isabel napapasigaw sa takot. Baka mahulog tayo. Relax. First time mo lang tutumakbo galing kasal. Ako sanay na. Hindi ka nakakatawa ah. Ako seryoso. Sa kabila ng kaba, hindi mapigilang mapangiwi ni Isabel. May safe house akong alam, mga 5 kilometro pa. Pero kailangan natin iwasan yung main road. Maraming mata ron. Safe house? So ibig sabihin talagang may plano ka? Hindi pa to plano. Pero mas okay yan kasi ikasal ka sa drug lord, di ba? Paano mo nga nalaman? Di ba nga kasasabi ko lang NBI ako? Di ako madaling maloko ng gwapo sa taksido.
Hindi mo siya kilala. Sagot ni Isabel sa mahinang boses, pero sa loob-loob niya alam niyang tama si Rafael. Pagkalipas na ilang minuto, lumihis sila sa isang madilim na daan, papunta sa isang lumang warehouse district. Doon huminto si Rafael sa lilim na isang lumang gusali. Baba muna tayo. Kailangan kong tignan kung may nakasunod. Tinanggal niya ang helmet at tumingin sa paligid. Tahimik, tanging patak ng ulan ang maririnig. Si Isabel, nanginginig pa rin. Ang gown niya, basa, mabigat at may putik sa laylayan. Nakakainis pero wala siyang lakas magreklamo. Okay ka lang? Hindi. Pero ang mahalaga buhay pa ako kaya sa tingin ko okay na to. Good. Kasi ayoko magbitbit ng bangkay sa motor. Napatulala si Isabel tapos napasinghap. Excuse me? Joke lang yon. Kailangan mo ng sense of humor. Pag tumakbo ka ng walang tawa, mababaliw ka. Sa unang pagkakataon napangiti siya, kahit sandali. Ang weird mo. Mas weird yung sitwasyon mo. Bride na tumatakas, may humahabol. Tapos ako napiling knight in shining motorbike. Knight in what? Huwag mo sabihing sanay ka magligtas ng bride. Hindi Pero sanay akong habulin ng kriminal. Ikaw lang ang una kong sakay na may belo sa ulo. Nagkatinginan sila sandali. Doon lang napansin ni Isabel ang mga mata ni Rafael. Matalim, pero hindi malamig. At may halong pag-aalala. Rafael, paano kung alam nila na kasama mo ko? Malamang alam nila. Pero hindi tayo titigil sa pagtakbo. Tiningnan niya ang kanyang relo. Parang sinusukat ang distansya ng panganib. May kakilala akong pulis na mapagkakatiwalaan. Pero kailangan natin makarating sa checkpoint bago magabi. Hindi mo ba pwedeng tawagan ngayon? Di ganun kadali. Kung hawak ng fiancé mo ang ibang opisyal, delikado ang communication line. Kaya old school tayo. Old school? Tatakbo, magtatago, hihinga. Sa narinig parang sumikip ang dibdib ni Isabel. Hindi pa rin siya makapaniwala na ganito kabilis nagbago ang mundo niya. Habang binabalot sila ng ulan, tinanggal ni Rafael ang leather jacket at sinuot sa balikat ni Isabel. Magpalit ka. Baka lamigin ka. Pero ikaw, sanay ako sa ulan. Ikaw hindi. Salamat. Huwag kang iiyak Anong problema kung iiyak ako? Wala. Basta wag dito. Baka akalain ng kalaban may nasuwi. Pagkatapos ng ilang minuto, pinaandar muli ni Rafael ang motor. Pero mabagal na lang. Sa tahimik na biyahe, unti-unting bumagal din ang paghinga ni Isabel. At napansin yun ni Rafael. Ngayon lang ako may sakay na humihinga na parang nagme-meditate. Sinusubukan ko lang kalmahin yung sarili ko. Hindi ako sanay na may humahabol sa akin. Normal lang yan. Pero kung gusto mo mabuhay, kailangan mo masanay. Tumingin siya sa kalangitan, sa mga patak ng ulan na unti-unting humihina. Di ko alam kung ano mas masakit. Na niloko niya ako, o na hindi ko nakita yung totoo. Kadalasan, masakit talaga yung katotohanan. Pero mas mabuti na yung masaktan ngayon, kaysa mabulagabang buhay. Napayoko si Isabel. Ang dali mong sabihin, kasi hindi naman ikaw yung tumatakbo mula sa kasal niya. Huwag ka mag-alala. Pareho lang naman tayo na hinahabol. Kaya trust me, pareho tayong pagod. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa isang lumang gasolinahan. Sarado pero may maliit na bubong na pwedeng silungan. Pumarada si Rafael, pinatay ang makina at bumaba. Dito muna tayo. Si Isabel, bumaba rin at halos mabuwal sa bigat ng gown. Kaya tinulungan siya ng binata. Magaling, bride ka nga. Pero mukhang ready ka rin mag-training camp. Huwag mo akong subukan. Kundi lang ako naka-heels. Ano? Sasalubungin mo yung bala na nakapaa? Napailing siya pero natawa din. Di ko alam kung swerte ako o malas ako na ikaw yung muntik na makabangga sa akin. Depende. Kung buhay ka pa hanggang bukas, swerte ka. Kung hindi, malas. Mayabang ka rin pala, no? Di mayabang. Realistic lang. Ilang taon ka na ba, Rafael? Di naman sobrang tanda.
29. Tumahimik silang pareho. Sa malayo, dinig ang patak ng ulan sa yero. Sa paligid, amoy gasolina, may halong usok at damig. Sa unang pagkakataon, may kakaibang katahimikan at hindi takot, kundi pahinga. Rafael, ba't mo tinulungan ng isang stranger? Kasi ayoko makakita ng taong tumatakbo na hindi alam kung saan siya pupunta. Hindi mo man lang ako tinanong kung guilty ako o hindi. Di mo kailangan ng abogado ngayon. Kailangan mo lang mabuhay. Salamat. Wala yon. Pero kapag ligtas ka na, pagbabayaran mo ako ng gasolina. Ang kapal mo? Nirescue mo ako tas maniningil ka? Wala namang libre ngayon, no? Ngunit bago pa sila muling makapagbiruan sa isa't isa, biglang umilaw ang headlight sa kabilang kalsada. Isang sasakyan ang pumarada. 2 anino ang lumabas. Mabilis na bumunot si Rafael ng baril at tinapik si Isabel. Stay low. Mga tauhan ni Carlo? Di ko pa alam. Pero kung oo, dapat ready ka nang tumakbo ulit. Huminga siya ng malalim. Kung ganon, tumakbo na tayo. Ganyan nga. Runaway bride, takbo. Mabilis na kumaripas si Isabel. Basang-basa pa rin ang gown habang humahabol si Rafael sa likod niya. 2 lalaki ang lumabas mula kotse. Parehong nakaitim, parehong may baril. Dapa! Bilisan mo! Agad siyang sumubsob sa malamig na semento. At kasunod na ng 2 putok, tumilapon ang piraso ng yero sa tabi nila. Di pwede to. Natatrack nila tayo na mabilis. Ano ibig mong sabihin? May tracker ako? Either sa gown mo o sa bulaklak mo. Tanggalin mo lahat. Agad niya hinubad ang laylayan ng gown. Tinanggal ang garter. Tinapon ang bouquet. Nakakahiya pero wala na siyang pake. Okay, wala na ako accessories. Good. Ngayon sumunod ka. Mabilis silang pumasok sa gilid ng lumang gasolinahan. Sa may pader na may nakabukas na gate, sa loob may mga tambak ng kahon at lumang sasakyan. Anong plano? Magpapalipas tayo dito ng 10 minuto. Kapag di sila umalis, kailangan nating dumaan sa kanal. Kanal? Hindi ako papasok sa kanal na yan. Anong gusto mo? Mamatay ka sa bala? Fine. Pero ikaw mauuna ha? Napangisisi, Rafael sa sinabi niya. No, ladies first. Ano to, pageant? Tigilan mo na ako sa chivalry mo. Ikaw muna. Exactly. Survival round to. Sigurado ka ba hindi ka nila kilala personally? Wala akong alam sa kanila. They might know me but I don't know them. Pero madalas ko nakikita yung isa sa entourage ni Carlo. Ibig sabihin, hindi lang kasal ang target mo. Involved ka na sa kaso ko. Kaso? Anong kaso? Matagal na naming sinusundan si Carlo. Major player sa Visayas-Mindanao route ng illegal drugs. Dapat ngayong araw, may operasyon kami. Pero di ko akalain ikaw mismo ang magiging clue. Clue? So ginagamit mo ako? Kung ginagamit kita, hindi kita ililigtas. Sa ngayon, isa kang witness. Hanggang di ka safe, trabaho ko siguraduhin na hindi ka mamatay. Rafael, hindi ako marunong tumakas. Hindi ako sanay sa ganitong buhay. Wala namang marunong sa una. Pero lahat natututo kapag wala na ibang choice. Sa labas, narinig nila ang isang boses. Wala dito, tignan niyo sa loob. Agad sila nagkatinginan. Time's up, sa kanal tayo. Mabilis siyang hinila si Isabel, papunta sa dulo ng gusali. May takip na bakal, kalahating bukas. Inangat ni Rafael yon at bumungad ang mabahong hangin ng imbronal. Ladies first. Biro ni Rafael. Kundi lang kita kailangan, iiwan kita dito. Inis na sabi ni Isabel. Lumundag sila pababa, tumamas sa mababaw na tubig. Sabay silang napatakip ng ilong. Madilim, masikip, amoy kalawang. Kadiri. Reklamo ni Isabel. Hindi ako makahinga. Huwag ka na maarte ngayon. Bakit? Nakakapangit ba yung amoy na yan? Kung gusto mo mabuhay? Pakiramdam ko mukha na akong basang tissue, Kadiri. Cute ka pa rin naman. Anong sabi mo? Wala. Move. Napangiti si Rafael sa dilim.
Kahit sa gitna ng lahat ng ito, may lakas pa ring mang-asar. Habang naglalakad sila sa loob ng makipot na lagusan, tumutulo ang tubig mula sa taas. Si Isabel, pilit pinipigilan ng panginginig. Si Rafael naman, hawak ang maliit na flashlight mula sa bulsa. Malapit na tayo. Lalabas sa likod ng old factory compound. Doon may kotse ako nakapark. May kotse ka pala, ba't di mo agad sinabi? Kasi hindi ako sigurado kung buhay pa yun. Great. Hanggang ngayon nag-joke ka pa rin. Siyempre kailangan mag-joke. Kung puro ka ba takot lang, baka matuluyan tayo. Pag-akyat nila sa kabilang dulo, umalingaw-ngaw ang malakas sa patok sa taas. Alis na tayo, bilisan mo. Hinila niya si Isabel sa hagdang bakal papunta sa labas. Yan ba yung sinasabi mong sasakyan? Tanong ni Isabel nang makita ang isang itim na pick-up na puno ng alikabok. Oo, no. Reliable yan. Reliable? Mukha nang one push away from scrap eh. Tiwala lang. See? Hindi tayo mabubuhay dito. Sumakay ka na. Pag ito umandar, sabihin ko sa'yo reliable talaga to. Kung di pa tayo mamamatay sa mga goons, baka mamatay tayo sa carbon monoxide. Ano ka ba? Relax, naka-mission mode na tayo. Habang umaandar ang pick-up, unti-unting gumaan ang pakiramdam ni Isabel. Kahit pawisan, basa, at kahit laspag na ang gown niya, naroon pa rin ang tibok ng adrenaline sa dibdib. So, Rafael, NBA agent ka nga talaga? Full-time. At part-time driver ng Runaway Bride? Minsan. Ang bilis mo rin sumagot, no? Reflex eh. Nagkatahimikan sandali, tanging ugong ng makina at lagatik ng ulan sa bubong ang maririnig. Pagkalipas na ilang minuto, huminto si Rafael sa isang maliit na karinderya sa gilid ng highway. Dito muna tayo. Kailangan natin magpalit ng damit. Wala akong extra damit, obviously. Meron. Sa compartment. Binuksan ni Rafael ang glove box. Inilabas na isang lumang hoodie. Ayan, medyo malaki. Pero at least hindi ka na mukhang ghost bride. Wala bang pambabae? Pwede ka mamili. Yan o basang gown? Fine. Lumabas siya ng sasakyan, sumilong sa gilid, at nagpalit habang nakatalikod si Rafael. Pagbalik niya nakasuot na siya ng hoodie. Sobrang laki pero mainit at malambot at kahit papano mabango. Ayos. Mas madali ka itago ngayon. Mukha ka ng ordinaryong tao. Ordinaryong tao? Hindi mo man lang sinabing maganda pa rin ako. Agent ako. Hindi taga-flatter mo. Sayang. Kala ko marunong ka rin magpatawa. Naku, wag na no. Baka mapamahal ka pa. Tahimik siya saglit tapos napangiti. Too late. Napatingin si Rafael, pero bago siya makasagot, biglang tumunog ang radyo sa dashboard. All units be advised, suspect Isabel Ramos spotted South Highway, possibly with unidentified male companion. Napatingin si Rafael kay Isabel. Ang bilis nila. Anong gagawin natin? Magpapanggap tayo magkasintahan. Ordinary couple. Excuse me? Kung makita tayo sa checkpoint, kailangan nila maniwalang hindi ikaw ang bride, no? At paano mo gagawin yon? Simple lang. Tumagilid si Rafael at lumapit ng bahagya. Kiss mo ko. Ano? Kailangan ko magmukhang boyfriend mo. Wala masama. Survival tactic lang. Namula si Isabel, pero sa malayo, nakita niya ang ilaw ng mga patrol car. Fine, pero kapag nilagyan mo ng deal, bibigwasan kita. Deal? Habang papalapit ang checkpoint, dahan-dahan silang yumuko pareho. Nagdikit ang kanilang labi. Maiksi, mabilis pero sapat para mapahinto ang oras. Pagdaan nila sa harap ng mga pulis, ngumiti si Rafael sa nag-iinspeksyon. Anong hanap niyo, sir? Kung babae, girlfriend ko lang yun nandito. Anniversary namin. Pinadaan sila, walang hinala. At na makalayo na sila pareho silang tahimik. Si Isabel nakatitig sa windshield. Ramdam pa rin ang tibok ng kanyang puso. Si Rafael nagkunwaring walang nangyari. Pero lihim na nakangiti. Effective.
Bastos! Sagot ni Isabel, pero hindi niya maitago ang kanyang ngiti. At sa gitna ng highway, habang sumisikat ang araw, nagsimula ang hindi planadong biyahe. Hindi lang palayo sa panganib, kundi papunta sa isang direksyong pareho nilang hindi inasahan. Pwede mo na akong bitawan. Sabi ni Isabel, ngumisi si Rafael. Hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Bakit? Nasasanay ka na ano? Hindi Pinagtripan mo lang ako nung checkpoint eh. Hindi ako ng trip Strategic move yun. Strategic? Halikan tawag doon, hindi strategy. Tingnan mo, nakalusot naman tayo, di ba? Napatigil si Isabel. Oo nga naman. Pero iba ang tibok ng dibdib niya ngayon. Hindi lang dahil sa kaba. Habang umaandar sila sa highway, unti-unting sumikat ang araw. Ang langit kulay abo pa, pero may sinag ng liwanag na dahan-dahang bumabasag sa dilim. Saan tayo pupunta? Sa safe house, doon muna tayo magpapahinga. At bago mo itanong, ligtas doon. Ako mismo nag-setup. May pagkain? Sardinas, instant noodles at kape. Deluxe yan para sa mga takas. Wow, parang 5-star prison Basta hindi ka pa pinapatay, libre na ang reklamo. Makalipas ang ilang oras, lumiko sila sa isang makitid na daan, patungo sa pabundok na lugar. Sa dulo, may isang maliit na bahay na yari sa kahoy at yero. Napapalibutan ng mga punong kahoy at taniman ng saging. Huminto si Rafael at bumaba. Welcome sa headquarters ng mga nawawala sa sarili. Nakaka-inspire naman yung confidence mo, no? Walang kapitbahay? Meron, mga kambing. Fantastic. Diyan ka muna sa guest room. Maglinis ka, magpahinga. Pero wag lalabas kahit anong mangyari. At ikaw? Maglilinis ng bala. At may darating? Baka lang. Sinundan siya ng tingin ni Isabel habang inaayos ni Rafael ang mga gamit. May baril, laptop, at folder na may mga larawan ni Carlo. Ang groom na niloko siya. Sa bawat tingin niya sa litrato, kumikirot ang kanyang dibdib. Lumapit siya kay Rafael. Pwede ko ba makita yan? Huwag mo lang hawakan Binuksan ni Isabel ang folder. Mga dokumento, larawan ng warehouse, listahan ng shipments, at picture nila ni Carlo sa engagement party. So totoo nga, involved siya sa droga. Matagal na. Pero ngayon lang namin nakuha ang matibay na ebidensya at ikaw ang missing link. Paano ako naging link? May isang transaction na nangyari mismo sa linggo ng kasal mo. Ikaw ang ginamit niyang alibay. Habang abala ka sa preparation, dumating yung shipment sa pier. Nanlamig ang kamay ni Isabel. So ginamit niya ako para lang pagtakpan yung kalokohan niya. Yes, pero ngayon, may choice ka. Magtago habang buhay o tumulong sa amin para mapatumba siya. Kung tutulungan kita, mapapahamak ako. Kung di mo ako tutulungan, mas mapapahamak ka. Bakit mo ako tinutulungan, Rafael? Dahil hindi ka dapat maparusahan sa kasalanan ng taong niloko ka. Lumipas ang ilang oras, habang si Rafael nag-aayos ng communication line, si Isabel naman nasa labas, nakaupo sa may veranda. Narinig niya ang yabag ni Rafael papalapit. Uy, wag kang tatayo dyan, may sniper spot sa tuktok ng bundok, baka... Sniper? Napasigaw siya. Joke lang. Pero seryoso, masyadong open yan. Hindi mo talaga ako titigilan, no? Gusto mo yun natatakot ako? Tinitest ko lang kung alert ka pa. Umupo ito sa tabi niya. May dalang 2 tasa ng kape. Inabot niya ang isa. Para saan to? Para hindi ka na masyado mag-isip. Mabisa ba yan? Hindi, pero mainit. Alam mo, kung hindi lang tayo nasa delikadong sitwasyon, baka iniisip ko may gusto ko sa akin Sino nagsabing hindi? Ano? Hindi ko sinabi ngayon pero hindi ko rin sinabing never. Rafael. Babala niya dito. Pero naputol ang kanyang sasabihin nang biglang tumunog ang radyo. Agent Cruz. Urgent update. May papuntang tao sa Batangas safe route. Nagbago ang ekspresyon ni Rafael. Tumayo siya agad. Kailangan natin umalis. Akala ko ba safe house to?
Safe hanggang sa hindi na. Galaw na to ng grupo ni Carlo. Mabilis niyang pinatay ang ilaw, kinuha ang bag at tinapik si Isabel. Pumunta tayo sa next site, pero this time tahimik tayo. Walang cellphone, walang radyo. Bakit anong plano mo? Maglalao tayo, for real. Habang naglalakad sila sa likod ng bahay, dumaan sila sa hagubatan. Ang daan ay maputik, madilim at puno ng insekto. Di ka ba napapagod? Sanay na, ikaw. Pakiramdam ko sinumpa tong wedding gown ko eh. Simula na isuot ko, puro habol at putok ng baril. E di tapon mo na. Hoodie naman na yung suot mo, okay na yan. Rafael, paano kung hindi ko kayanin? Kakayanin mo. Kasi hindi ka na bride na naghihintay sa altar. Isa ka ng ordinaryong dalaga na tumatakbo at lumalaban para sa buhay niya. Pagdating nila sa kabilang dulo ng kagubatan, may lumang kubo sa tabi ng ilog. Doon sila tumigil. Si Rafael nagbantay, si Isabel umupo at pagod na pagod. Matulog ka muna, ako magbabantay. Ikaw ba hindi ka matutulog? Sanay ako na laging gising. Di ka ba napapagod sa kakasagip sa mga kagaya ko? Yung iba takot. Ikaw takot pero matapang pa rin. Salamat, Rafael. Huwag mo muna akong pasalamatan, hindi pa tapos to. Alam ko, pero kahit sandali salamat pa rin. Sa ilalim ng katahimikan parehong nagtatago ng kaba at kakaibang damdamin ng dalawang tao. Rafael, mahinang tawag ni Isabel. Hawak ang isang basong tubig. Nakatayo sa may pintuan ng maliit na kwarto. Madilim pa, tanging ilaw lang ng lamparang de baterya ang nagbibigay liwanag sa loob ng safe house. Naririnig niya ang mahinang boses ni Rafael mula sa labas. May kausap sa cellphone. Negative, sir. Wala pang kilos ang target. Pero siguradong si Javier ang contact nila. Napakunot ang noo ni Isabel. Javier? Sino si Javier? Natatandaan niya ang pangalan ni Carlo. Javier Carlo Monte Carlos. Dahan-dahan siyang lumapit, nakayapak. Oo, sir. Siya nga yung bride. Yes. Ako nakakuha sa kanya. Bago pa man makuha ng mga taon ni Javier. Para siyang nabuhusan ng malamig na tubig. Nang bumalik si Rafael sa sala, nakatingin siya rito ng seryoso. Matagal mo na ako sinusundan, di ba? Ha? Anong? Narinig ko yung usapan sa telepono. Okay. Sinabi ko naman sa'yo, di ba, NBI ako? So ano to? Ginamit mo lang ako para mahuli si Carlo. Javier pa yung tawag mo sa kanya. Hindi ganon. Isabel, hindi kita nakita sa kalsada. Talagang sinusundan kita at binabantayan. Kundi dahil sa akin, baka patay ka na. Kung di kita nakuha, baka hostage ka na ngayon. Hostage? Ilang araw mo na alam to, Rafael. Ha? Gaano nakatagal? Gaano mo na ako katagal minaman-manan? Biktima ka lang, Isabel. And that's okay. The less you know, the safer you are. Safe? Talaga? Tingin mo safe yung kalagayan ko ngayon? Ha? Hindi nakasagot si Rafael. Kita sa mukha ng babae ang pinipigilang inis. Gusto mo malaman na lahat? Halos 1 taon na namin sinusundan si Carlo. O si Javier kung sino man siya. Siya ang frontman na isang sindikato nagpapalabas ng droga sa mga port ng Batangas. Nung nalaman namin ikakasal siya, kala namin cover up lang. Pero nang lumabas ka, nang makita kong sincere ka, doon ko nalaman na hindi ka kasama sa laro. Di mo agad sinabi. Dahil sigurado ako na maguguluhan ka lang kapag sinabi ko. At gusto ko magtiwala ka sa akin. Lumapit si Rafael at marahang inilapag ang cellphone sa lamesa. Tignan mo, Isabel, di kita sinaktan, di ba? Di kita tinali, hindi kita tinakot. Gusto ko lang makarating ka sa ligtas na lugar. Bago pa kumilo sa mga tauhan ni Carlo. At oo, kailangan ko siyang hulihin. Pero hindi ka parte ng operasyon. Hindi kita ginagamit, Isabel. Pero kailangan kong aminin. Malaking tulong ka sa kaso. Ikaw lang ang nakarinig sa usapan nila sa simbahan. Ikaw lang ang pwede magpatunay. So gusto mo mag-testify ako? Kung kakayanin mo. Pero hindi kita pipilitin. Di ko alam kung kaya ko, Rafael.
Pero kung yan lang ang paraan para matapos ang gulong to, gagawin ko. I will try. Good. Pero bago ang lahat, kailangan natin magpalit ng lokasyon bukas na madaling araw. Nahanap na ng mga tao ni Javier ang lugar na ito. Paano mo alam? May mga anino sa likod kanina. Habang kausap ko ang boss ko. Hindi sila lokal na tao dito. Aalis na naman tayo? Oo, pero this time mas delikado. Kaya dapat maging handa ka. Wala naman akong choice, di ba? That's the spirit. Biglang tumunog ang phone niya. Isang encrypted message. Binasa niya agad, nagbago ang ekspresyon ng kanyang muka. Napamura siya doon. Ano yun? Na-trace nila yung SIM card ng phone mo. Kailangan natin umalis ngayon. Si Rafael ay mabilis na kumilos at kinuha ang baril at maliit na bag. Si Isabel naman, nagmadaling kinuha ang ilang gamit doon. Toothbrush, bottled water, maliit na pendant na bigay ng nanay niya. Rafael, kung sakaling mahuli tayo, anong gagawin ko? Huwag ka lumaban unless kailangan mo. At kung may pagkakataon kang tumakbo ka. I will find you. Sigurado ka mahanap mo ako? Madali kang hanapin, Isabel, kahit saan ka pumunta. Paglabas nila, sinalubong sila ng malamig na hangin at liwanag ng buwan. Sa di kalayuan may dalawang sasakyang nakaparada. Mga lalaking nakaitim ang nasa loob. Takbo! Rafael, ang sabi mo, ligtas tayo dito! Hingal na sabi ni Isabel habang pareho sila nakayuko sa likod ng isang nakaparadang truck. Madilim ang lugar. Tanging liwanag ng mga ilaw sa poste ng buwan ang nagbibigay ng anino sa kanilang mga muka. Ako rin. Natatrack nila ang galaw natin. Kailangan natin magpalit ng katauhan. Katauhan? Nagbibiro ka ba? Ano to, fashion show? Exactly. Ikaw ang model. Sige na, bride on the run. Walang nasabi si Isabel nang hilahin siya ni Rafael sa isang 24-hour convenience store na nakatago sa kanto. Ilang saglit sumalubong sa kanila ang malamig na hangin at tunog ng chiller. Wait here. Utos ni Rafael sabay kuha ng basket. Halos liparin ito ang aisle. Naglagay ng damit, gunting, kap at ilang toiletries. Rafael, bilisan mo! Okay. Kung gusto mo mabuhay, kailangan mo magbukang ordinaryong tao. Binuksan ni Rafael ang ilaw at inilapag ang pinamili sa kama pagkarating nila sa maliit na inn sa gilid ng bayan. Teka lang, paano ko ba pagkakatiwala ang ligtas to? Dito kasali sa official list ng NBI safe houses. Kaya kahit sila hindi alam ang lugar na to. Trust me, sige na magbihis ka na. Ilang minuto lumabas si Isabel, nakasuot ng simpleng gray shirt, denim shorts at cap. Ibang-iba na siya, parang hindi bride kundi isang backpacker. Teka lang, perfect disguise pero kulang. Kulang saan? Sa buhok. Hindi pa natatapos si Isabel nang maramdaman ng malamig na gunting sa gilid ng buhok niya. Kinupitan mo ko? Relax. Shoulder length, cute pa rin. Totoo nga, mas magaan, mas malaya ang itsura niya. Parang nabura ang bakas ng dating Isabel. Di ko alam kung matutuwa ako sa'yo magagalit. I hate you. Huwag ka mag-alala. Agent by day, stylist by emergency. Bukas na umaga, kailangan natin umalis ulit. Punta tayong Lucena. Doon mag-meet yung contact ko. Pero habang wala pa, kailangan natin magpanggap. Magpanggap na naman? Ano na naman ang gagawin natin, ha? Mag-asawa. Excuse me? Look, kung may makakakita sa atin dito, hindi pwede yung dalaga na mukhang takas at binatang mukhang sundalo. Mas kapani-paniwala na magpartner tayo sa mga motel, sa checkpoint, walang magdududa sa mag-asawa. Pero sa usapan lang yan, ha? Of course, strictly professional. Pagkatapos habang inaayos nila ang mga gamit, hindi maiwasang magkaroon ng awkward moment. Si Isabel, nakaupo sa kama, pinagmamasdan si Rafael na nag-aayos ng mapa. Kinabukasan bago sumikat ang araw, maaga silang nagbihes. Si Isabel may bitbit na maliit na bag. Si Rafael nakasuot ng plain polo at jeans. Ordinaryong mag-asawa ang itsura ng mga ito. Paglabas nila ng inn,
Sumalubong ang malamig na simoy ng umaga. Tumigil si Isabel at huminga ng malalim. Rafael. Salamat ha, sa lahat. Walang anuman. Pero dapat hindi na Rafael ang tawag mo sa akin. Dapat Han. Napataas ang kilay ni Isabel. Part on this, guys. Kapag may checkpoint, convincing dapat tayo. At habang sumasakay sila dalawa ng motor, hindi nila alam kung saan magsisimula. Pero alam nilang gumagalaw na mga taong pinagtataguan nila. Ang umagay nagsisimula pa lang, pero parang gabi ang pakiramdam. Mabigat, tahimik at puno ng tensyon. Kumapit ka na mabuti. May sumusunod sa atin. Rafael, yan yung van kagabi. Alam ko. Kaya humawa ka lang. Habang binabaybay nila ang highway, pumutok ang unang bala, tumama sa poste sa gilid, napasigaw si Isabel. Ilang minuto pa, huminto sila sa ilalim ng lumang waiting shed sa gilid ng kalsada. Pareho silang hinihingal at nanginginig. Okay ka lang? Di ko alam kung okay pa ba to. Mamamatay na yata ako eh. Ewan ko sa'yo. Ang malaga buhay ka. Ang gray shirt niya dikit na sa balat dahil sa lakas ng ulan. At kahit malamig, nakangisi pa rin si Rafael. At habang nasa biyahe, hindi alam ni Rafael kung saan siya kumuha ng lakas ng loob at naikwento niya sa babae ang nangyari sa kanyang fiancé dati. Pinatay ang fiancé ko sa isang raid na ako mismo dapat nandun. Parang may kumurot sa dibdib ni Isabel. Kaya minsan kapag tumitingin ako sa'yo, natatakot ako. Kasi ayoko maulit yung nangyari. Napahawak si Isabel sa balikat ng lalaki. Magkaibang tao kami, Rafael. Hindi ako siya pero naiintindihan ko kung saan ka nang gagaling. Tama ka. Iba ka, Isabel. Ikaw si Isabel Ramos. Hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung tapang mo. Siguro dahil wala na akong choice. Kapag natakot pa ako, baka hindi na ako makagalaw. Ganyan din ako dati. Dati? Ano ibig mong sabihin? Bago kita makilala. Nangyari sa akin ang ganyang bagay. Bago pa sila tuluyang lamunin ng sandaling yon, muli na namang umalingaw-ngawan tunog ng makina mula sa malayo. I heard that. We need to move again. Makalipas ang ilang oras, nakarating sila sa isang maliit na barangay sa paanan ng bundok. Doon sila huminto sa isang tindahan. Kumain ng tinapay at kape sandali. Sa wakas may konting pahinga. Maya-maya bumukas ang radyo ni Rafael. Static muna. Pagkatapos may boses. Agent Cruz, this is HQ. Status. Rafael, sila ba yan? Oo. HQ, we're safe for now. Pero may tail kanina sa highway. Understood. Proceed to fallback zone. May team doon to extract you. Copy that. Fallback zone? Ano yun? Isang lumang resort sa Tayabas. Doon tayo magtatago hanggang maganda na operasyon. Resort? Finally! Something that sounds normal, no? Normal sa ngayon. Habang nasa biyahe, humina na ang ulan. Nagsisimula na ang lumiwanag ang langit. Sa isip niya naglalaro lahat ng mangyayari. Mula sa kasal, sa pagtakas, sa putukan ng mga baril pero higit sa lahat, nararamdaman niya ang kakaibang tibok ng puso niya ngayon. At sa di kalayuan, habang papalapit sila sa resort, may dalawang lalaki na kamasid mula sa may burol. May hawak na binoculars at radyo. Confirm, pupunta silang Tayabas. Sabihin kay Carlo. Sabi sa kabilang linya ng isang malamig na tinig. Siguraduhin niyo hindi sila makakalis doon ng buhay. Teka, sandali, parang haunted resort to ah. Sigurado ka bang safe dito? Dati itong training site ng division namin. Walang nakakaalam na ginagamit pa. Until now. Masama kutob ko dito eh, kasi sinusundan pa rin tayo. Pumasok sila sa lumang villa sa gitna ng resort. May mga kurtinang kupas, basig na salamin, at makapal na alikabok. HQ left this for emergencies. We rest for an hour, then we move. Sa Tayabas Port, may lalayag na cargo ship papunta Batangas. Doon tayo sumakay, kung aabot. Rafael, ilang araw na tayong tumatakbo. Hindi pa rin tayo nakapagpahinga na maayos. Hindi pwede sa ngayon.
Kung mapagod ka, baka mas madali tayo mahuli. Tinitigan siya ni Rafael at kita ang pag-aalala sa mga mata nito. Pero sa huli na pangiti. Habang nagpapahinga, nakasandal si Rafael sa pader. Nakapikit, hawak ang baril sa dibdib. Si Isabel naman tahimik na nagmamasid sa paligid. May kakaibang ingay sa labas. Hindi ulan, hindi hangin. Parang yabag. Kumunot ang kanyang noo. Lumapit sa bintana at dahan-dahang sumilip. May dalawang lalaki nakaitim sa may bakod. Dahan-dahang papalapit. Rafael! Hindi pa man nakakasagot si Rafael biglang sumabog sa labas. Gumuho ang kalahating pader ng villa. Tumilapon si Isabel at halos sumubsob sa sahig. Isabel, stay down! Ano nangyayari? Ambush to. Paano nila nahanap to? Wala na tayong oras para sa mga tanong mo. You know what to do. Para ka ng agent kung mag-isip ngayon. Kaya mo na to. Halika na! Rafael, may ilog sa kanan. Good. Dun tayo. Okay ka lang? Yeah, I'm fine. Ikaw? Hindi ko na alam. Hindi ko na alam, nanginginig na ako. Basta wag kang bibitaw. Nang marating nila ang ilog, sabay silang tumalon. Malamig at malakas ang agos. Rafael, anong plano pagkatapos nito kapag tapos na lahat? Di ko alam. Hindi pa ako umabot sa parating yan. Ilang oras silang naglalakad hanggang makarating sa daan papuntang port. Pero bago pa sila makalapit, huminto si Rafael bigla. Wait. Bakit? Tumingin siya sa malayong kalsada. May 3 sasakyang nakaparada, nakaitim na uniform, may insignia ng sindikato. Binabantayan nila ang daan. Rafael! Isabel, don't move. Bakit? Landmine. Oh my God! Huwag kang magpanik. Makinig ka sa akin. Huwag kang kikilos kahit konti. Rafael, hindi ko to kaya. Kaya mo. Magtiwala ka sa akin. Rafa, pag sumabog to, hindi ako papayag. Tumingin ka sa akin, hindi sa paa mo. Trust me. Walang sumabog. Napatulala si Isabel at nanginginig. You did it. Siyempre. Wala naman akong choice, diba? Tulad ng nangyayari. Bago pa man sila makalayo, may putukan na naman ng baril. Gumalaw ka na, bilis na mo kumilos. Tumakbo silang muli, hanggang sa marating nila ang lumang bodega malapit sa pantalan. Ano ba yung sinasabi mong cargo ship? Half of it. Pero sapat na para makaalis tayo. Nahanap ulit nila tayo. Go, aboard the boat. Bilisan mo na. Sumigaw ng sumigaw si Isabel. No, stay in the boat. Sabay nilang pinaandar ang makina. Habang umaandar ang bangka, tuloy pa rin ang putukan. Yumuko ka lang, Isabel. Huwag kang makulit. Ang pantalan ay unti-unting naglahaw sa dilim. Kapag natapos na to, for good na tayo. Ngunit sa di kalayuan, sa ibabaw na isang burol, may nakamasid sa kanila gamit ang binoculars. Sir, nakataka sila. Hayaan mo sila. May mas magandang paraan para tapusin to. Sabihin kay Carlo ako ng bahala. Rafael, may speedboat sa likod natin. Ang makina ng kanilang lumang bangka halos umuusok na. Pilit nilalabanan ng malakas na agos. Sa likod nila, 3 motorized boats, armado, mabilis, walang awa. Ano mangyayari sa atin? Ano na mangyayari sa atin? Nagpapanik na saad ni Isabel. Kumapit ka na mahigpit. Anong plano mo? Banggain sila? Ano? Ganon? Ha? Kung kakailanganin. Tayo lang ba may baril? Tayo lang? Kaya ko yan. Tsaka isa pa, huwag kang panghinaan ng loob dyan, Isabel. Hindi yan ang sagot. Rafael, hindi yan. Biglang lumapit ang isa sa mga speedboat at binaril ang makina ng kanilang bangka. Tumalon ka na, bilisan mo! Sabay silang tumalon sa tubig bago ito sumabog. Pag-ahon nila sa kabilang pampang, pareho silang hinihingal. Rafael, saan na tayo? Somewhere. Malapit sa Lucena. Pero malapit tayo sa border ng Batangas. Malapit na silang makahabol eh. Ano ba to? Hindi sila titigil hanggat di nila tayo nakukuha at napapatay. Exactly. Alam mo na. Kaya kailangan natin sila unahan. Pagdating nila sa loob ng abandonadong lighthouse, doon sila nakahinga.
Magpalit ka muna. Sugatan ka. Gas-gas lang to. Tigil-tigilan mo ako, mukhang malalim yan eh. Tinulungan siya ni Isabel na ayusin ang sugat. Alam mo Isabel, kala ko magiging madaling misyon to. Pero mahirap pala. Pero gusto ko itong matapos. Hindi lang para sa kaligtasan natin. Kundi para sa'yo. Gusto ko makita ka malaya. Sa kanilang pananahimik biglang dumating ang isang tao. Good evening! Pareho silang napatigil. Ang boses ng lalaki ay malamig at pamilyar. Carlo, oh so you. Naaalala mo ako. Kamusta Agent Cruz? At ang fiancé mo? Na namatay noon. Ano bang gusto mo? Tigil mo na yung drama. Gusto ko lang ibigay mo sa akin si Isabel. Buhay man o patay. Hindi ako papayag. Hindi mo siya makukuha. Sumingit naman si Isabel. Hindi ako papayag na makuha mo ako, Carlo. Sweetheart, huwag ka nang tumakbo. Alam kong may gusto ka rin kay Rafael. Pero paano ko sabihin ko siya ang dahilan kung ba't muntik kang mapahamak? Anong? Si Rafael? Ikaw ang may gustong magpapatay sa akin. Wala kang alam, Isabel. Wala kang kaalam-alam. Mga tauhan ni Carlo ang may pakana kung bakit ka nandito sa kalagayan na to, Isabel. Kailangan mo maniwala sa akin. Rafael, tama na. Hindi ko na alam kung sino kakampi ko. Ano ba? Kahit anong sabihin nila, hindi ako ang kalaban mo. Prove it. Kung talagang hindi ka kasabwat, then let me go. Di mo magagawa yan. Dahil kung lalabas ka ngayon, papatayin ka nila. Mas mabuti na siguro yan. Kesa hindi ko alam kung sinong pinagkakatiwalaan ko. Kung lalabas ka, Isabel, hindi lang misyon ang tinatapos mo. Tinatapos mo rin ako. Yumuko ka! Bilisan mo! Nagkagulo sa labas. May mga taong papasok sa lighthouse. Nagkaroon ng usok at alon sa gitna. Hinila ni Rafael si Isabel papunta sa likod. Sa ilalim ng tunnel, may secret passage. Ginagamit namin dati. Long story, so wag ka na magtanong. Trust me again. Tumakbo sila pababa ng lagusan. Narinig nila ang yabag ng kalaban sa itaas, pero hindi sila huminto. Rafael, saan tayo lalabas nito? Papunta sa may pier, north side ng lighthouse. Panay ang sigawan nilang dalawa. Hanggang sa biglang may sumigaw. Isabel, kausapin mo ko. Sigaw ni Rafael nang biglang gumuho ang bahagi ng lagusan. Rafael, hindi ko na kaya. Huwag ka magsalita ng ganyan, hindi pa to tapos. Iwan mo na ako, please. Iwan mo na ako, please. Hindi kita iiwan. Hinila siya ni Rafael kahit duguan at hingal. Pagkalabas nila sa kabilang dulo ng tunnel, nasusunog na ang paligid. Papalibutan na nila tayo. Huwag na tayo lumaban, tama na. Lalaban tayo, Isabel. Lalaban tayo, hindi tayo susuko. Tandaan mo yan. Ang drama mo. Gumagana naman, di ba? Ngayon, ready ka na ba? Always. Sunod-sunod ang putukan. Ang hangin puno ng pulbura at apoy. Sa gitna ng labanan, biglang tumigil si Javier sa likod. May hawak na rifle at nakangiti. Nice try, Agent. Pero hanggang dito na lang kayo. Pero biglang may nahablot na baril si Isabel. Isabel, wag! Tumumba si Carlo Javier. Sabay bagsak sa buhangin. Tahimik. Ang hangin, amoy dugo na. Lumapit si Isabel kay Rafael ng luhaan. Rafael, huwag mong isarado yung mga mata mo. Saad ng babae dito. May tama ng bala si Rafael. Sabi ko naman sa'yo, di ba? Hanggat humihinga ako, may bukas tayo. Rafael, please, huwag kang pipikit, please. Pakiusap niya. Nanginginig ang tinig. Dumating ang tactical unit na NBI. Mga nakaitim, may bitbit na armas at stretcher. Ma'am, kami na pumbala sa kanya. Sabi ng agent. Hinila si Rafael papasok sa helicopter. Hindi, sasama ako. Ani Isabel.
Magwawala na sana pero pinigilan siya ng isa pang agent. Kailangan po namin siya madala agad. And you're in shock, so please. Hindi niyo ako pwedeng iwan. Isabel, sumama ka na sa kanila. Mahinang saad ni Rafael at pilit binubukas ang mata. Sige, pero pag gumising ka, gusto ko ako mauuna mo makikita ha. 2 araw ang nakalipas. Sa loob ng ospital sa Maynila, malakas ang ulan. Si Isabel, nakaupo sa gilid ng kama ni Rafael. Hawak ang kamay ng lalaki. Gising ito pero tahimik. May benda sa braso, may hiwa sa labi, pero buo pa rin ang loob. Binuksan ni Rafael ang mga mata at tipid na napangiti. You look terrible. You too. At least gising ka pa. I almost lost you, Rafael. Hindi mo ako basta-basta mawawala. Ang yabang mo ah. Siyempre di ko pwedeng palampasin to. Baka isipin mo pinabayaan kita. May balita na ba? Yung grupo ni Carlo Javier na aresto lahat. Yung shipment nakuha ng NBI, safe na. Good, finally. So ano tayo ngayon? Maybe we can restart. Kinabukasan, nakatanggap si Isabel ng tawag mula sa NBI director mismo. Miss Ramos would like to thank you for your cooperation. Sabi ng matandang boses sa kabilang linya. Kundi dahil sa tapang mo, hindi mabubuwag ang sindikato. Ginawa ko lang po yung tama. Still, the agency owes you. At bilang pasasalamat, may reward fund ay papadala sa'yo. Pati protection detail kung gusto mo. Hindi ko kailangan ng pera. Protection maybe pero sa isang tao lang. Let me guess. Agent Cruz? Yes, sir. 1 week later, lumabas si Rafael ng ospital. Medyo payat na pero nakangiti. Nasa labas si Isabel. Naghihintay sa motor na hinirap niya sa opisina ni Rafael. Mukhang kapareho ng motor na muntik nang bumundol sa kanya nung araw sana ng kanyang kasal. Habang umaandar ang motor, malayas silang dalawa. Tinatahak ang highway papuntang Tagaytay. Malamig ang hangin. Amoy bagong ulan. Sa bawat kilometro parang iniiwan nila lahat ng takot at lihim sa likod. Rafael, anong gagawin mo ngayon? Maybe take a break. O baka mag-open ng cafe. Ha? NBA tas naging barista? Bakit hindi? Pwede kong tawagin na undercover brew. Ang corny mo? Pagdating nila sa Tagaytay Ridge, huminto sila sa view deck. Ang tanawin ng Taal, kalmado. Parang walang nangyaring gulo. Alam mo, parang ang bilis ng lahat. Kahapon bride ako, ngayon survivor. Di lang survivor. Ikaw yung taong tinakasan ng dating sarili. Humarap ka sa katotohanan. Masaya ako na nangyari yon. Kasi kung di nangyari yon, baka ngayon bulag pa rin ako sa katotohanan. Tahimik silang tumitig sa tanawin. May kinuha si Rafael na maliit na kahon sa bulsa ng jacket niya. Don't tell me proposal na yan. Ngumiti si Rafael. Relax, walang singsing. I learned my lesson. Binuksan niya ang kahon at may lamang maliit na keychain. Nahugis pusong may ukit na runaway no more. Teka, ano to? Souvenir. Para maalala mo minsan, tumakbo ka palayo sa kasal mo. Pero tumakbo ka papunta sa sarili mong kalayaan. Tahimik si Isabel, hawak ang keychain at ngumiti. Hindi lang sa kalayaan ko, kundi pati sa'yo na rin. Habang papalubog ang araw, sumandal si Isabel sa balikat ni Rafael. At pagkatapos ng ilang sandali, bumunot si Rafael ng maliit na cellphone. Tumawag siya sa opisina. Operation Runaway is officially closed. Habang bumabalik sila sa motor, biglang tumigil si Isabel at tumingon sa kanya. Salamat Rafael ha. Hindi lang sa pagligtas sa akin, kundi sa pagturo rin kung paano tumakbo ng may direksyon. Ngumiti ang lalaki at nagangat ang kilay. Salamat din. Tinuruan mo akong huminto kahit minsan. Sabay silang sumakay ng motor. Muling umandar ito. Tinatahak ang highway. Ang hangin ay malaya.
Ang katahimikan ay puno ng salitang hindi na kailangan sabihin. Walang kasal, walang bulaklak, walang altar pero may pangako. Hindi na siya tumatakbo palayo. Tumakbo siya papunta sa bago niyang simula. At sa bawat tibok ng makina, bawat halakhakan nilang dalawa, bawat hangin na humahaplos sa kanila, alam nilang totoo yon. Hindi na siya takot. Hindi na siya mag-isa. The end.